Hello guys, good evening. So ngayon, welcome sa ating Day 5 free webinar ng Smart Money Concept Simplified dito sa ating brought to you by Tickmill, no? Nung ating pinaka-sponsor dito na Forex broker sa ating mga free webinar. So actually, isa to sa pinakamagagandang topic. Don't forget guys, mag-antay lang kayo. Magkakaroon din tayo ng webinar para may question and answer doon sa nilabas kong gold batch strategy na ICT Secret Revealed. Bakit ba maganda yon? Kasi sa totoo, ito yung sikretong ginagamit ni ICT na hindi niya pinopost, no, kung ano ba talaga yung gold batch level. Gumagawa lang siya ng mga sarili niyang kumbaga yung strategy niya na natuturo. So standby lang kayo. By soon, within 2 to 3 weeks siguro magkaroon tayo ng exclusive webinar para lang doon. Pero yun lang, as I mentioned, para doon sa mga tickmill trader ang priority natin. Don't forget, register din kayo sa Tickmill para kasama kayo doon sa ating GC. Yung pinaka-presentation ngayon ng liquidity, ipopost ko doon. Mamaya papakita ko. Kung hindi pa kayo member ng Tickmill, screenshot nyo lang yung account number nyo, trading account number nyo sa Tickmill na nag-register kayo under my link. Tapos as I said, huwag mo nang mag-trade ng real money kung hindi ka pa sanay, no, sa pagte-trade pa. At least aralin mo muna to. Kaya tayo may mga libreng webinar. So, punta muna tayo dito sa ating share screen. Okay. Pag-usapan natin guys yung ano ba yung pinakamahalaga na na-discuss natin? Sa day 1 ba yun ko na-discuss? Yes, sa day 1, no? Sa day 1, pinag-aralan natin yung basic market structure. Tapos lagi kong idinidiin sa lahat. Ano yung pinaka-importante dito na dapat natin bantayan? Sino ang gustong mag-chat? Nasaan na yung chat natin? O kahit sagutin nyo. Naaalala nyo guys, ano yung importante na inaabangan natin sa basic market structure ng smart money concept? Meron? May idea kayo? Market structure shift ba yan? Oh, Coach? yung market structure shift, tama, yung MMS. Pinaka-important. MMS. Uh, O kaya yung tinatawag nilang CHOC o tinatawag na yung change of character, okay? Or yung tinatawag nating major breakup structure. Primarily, yun ang ginawa ko. Pero, kaya pagka nakarinig kayo ng major break structure, galing yan sa ASASIAN. Normally, ASASIAN yan. Yan yung trend changes. Kung makikita nyo, uptrend tayo, naging downtrend. Ito yung breakup structure na change of character. Or market structure shift. Sa episode 6 ni ICT, itinuro yan yung market structure shift kung ano yung mga mahalaga, which diniscuss natin yan sa ibang lesson. There's lesson 3 or lesson 4. Kaya rin nagkaroon ng silver bullet strategy, pwede ring market structure shift. Kaya guys, sa totoo, basic lang ang kailangan nyo, mas makakapag-trade na kayo. Even yung pag-aaralan natin ngayong liquidity, basic lang to, pero magiging malakas na kayo kapag nakuha nyo yung ibig sabihin ng liquidity, paano ma-spot ang liquidity sa pagte-trade natin. Okay, so yan yung basic market structure na wag niyong kaliligtaan. Kaya pwede niyong reviewin yung silipin ko kung anong day yon. Optimal trade and see, ayun, sa day 2, lesson 2. Ito, sa lesson 2, kasama siya ng order block and market structure shift. Pinag-aralan natin yun on day 2. So, pwede niyong balikan, reviewin yan. And don't forget ito, itong gold batch natin, maghintay lang kayo, magkakaroon tayo ng free webinar. So now, discuss na natin, muna punta tayo sa presentation natin. Pag-usapan natin yung liquidity. Pagka sinabi bang liquidity, ano ang ibig sabihin? Klaro ba yung ating presentation, guys? Can you type 1 kung klaro naman? Nakikita nyo? Yung naka-share screen sa atin? Okay, thank you, Sir Kenneth. Okay.
So, klaro. So, liquidity refers to the volume of orders waiting to be filled in the market. Actually, may dalawang klase ng liquidity na pag-uusapan natin ngayon. So, kung makikita nyo sa picture na yan, okay, itong low dito, yung high dito, yan yung tinatawag na liquidity. So when we talk about liquidity above and below swing high and lows, which referring to the concentration of unfilled or sell order in those areas. So normally, halimbawa, kasi meron tayong tinatawag na execution and trade. Na halimbawa, pagka dumating dito ang price, magbabay ako. Kasi possible tumaas. Pagka dumating dito sa high, magsesell ako. So, ang daming mga orders dyan. Okay, dyan pumapasok mapa retail traders or institutional traders. Pero syempre, sasabayan natin yung institutional kaya pinag-aaralan natin yung liquidity. So halimbawa, yung mga strong high and low, yung mga equal high and equal low, kung makikita nyo dito, ayan, equal high, ito equal low, ito yung equal high. Ngayon, price moves to find order to rebalance the market. Kasi halimbawa, bumulusok pataas ang market. Okay? Ang nangyayari, nagkakaroon ng imbalances. At yung mga imbalances na yon dapat ma-field ang order. Mabalanse ang market. At the same time, doon papasok ang liquidity. Okay? So pagka sinabi nating liquidity, sabihin na natin, may mga various level kasi ang mga order natin. Pero madalas, makikita mo yan, nandun sa high, nandun siya sa low. O kaya, halimbawa, katulad nito, equal high and equal low. Pero meron din tayong liquidity na tinatawag na trend line. Pa-trend siya. Ito downtrend, ito uptrend. Tapos nagkakaroon ng liquidity. Yung taas baba niya. Okay? So ito, kung tutuusin, may liquidity dito pababa. Ito naman yung liquidity, yung trend line na to, which we can consider it a liquidity as well. Okay? So, merong iba't ibang klase ng liquidity na pwede nyong tignan nasa chart natin ngayon. Yung equal high, equal low. Momentum shift, ganito lang siya. Okay, liquidity rin yan. Trend line, yung trend line na yan, tapos nagmi-mitigate siya. Ay, ibig sabihin, binabalikan niya, sabay bababa siya. So, etong makikita mo trend line na to, consider mo rin siyang liquidity. Merong horizontal times na parang ranging siya, consolidation, and then liquidity rin yan. Okay, so ang isa sa pinakamahalaga na makuha natin ay yung tinatawag na liquidity sweep, tinatawag din yung liquidity grab or stop hunt. Naaalala niyo yan? Alam ko may tinuro ako dyan nung nakaraan, may model na tinuro ako na iniintay mo muna yung liquidity sweep bago ikaw pumosisyon. Ngayon, kung maaalala nyo, papasok din yun yung accumulation, manipulation, and distribution. Paano paraan yan? Halimbawa ganito guys, no? Kung makikita nyo dito, mag-accumulate siya, tapos mag-manipulate dito sa liquidity graph, babalik siya, tapos distribution na, pag ganito. Okay? Pwede siyang magkaganon. O dito pala, sorry, dito, kung makikita mo, ito, ang liquidity grab natin. So, possible, di bumaba, nagkaroon ng accumulation, then manipulate dito, and then distribution. So, ito yung liquidity sweep niya. Ayan yung manipulation natin. Kuha? Now, dito rin sa area na to, kung makikita nyo, yan, yung area na yan, pwede ring liquidity sweep yan. Pero kung papansinin mo yan, no, may trend line yan, pero dito ang tinamaan niya ng liquidity sweep. Okay? So on and so forth guys, para lang yung gumagawa ka ng trend line tapos merong lumalampas
yung lumampas na yon, manipulado yon. Tapos, tinatawag din yun na, ngayon, kailangan bumalik siya sa range ng trend line. Pero kung magre-retest lang siya, kasi pwedeng mangyari ganito guys no? Halimbawa, ito. Bigyan ko kayo ng example. Consolidation, manipulation. Oops. Liquidity sweep ba to? Baka bigla tong mag-retest lang dito, then diretso na siya pababa. Ito na yung hindi liquidity sweep. Kailangan bumalik muna pagka breakout niya, hindi siya retest, babalik siya mismo sa range na to. Okay, yun yung masasabi mo liquidity grab o liquidity sweep. Kuha? Kung nakuha, can you type how to re-enter? Yung re-enter ng liquidity sweep, mamaya tayo sa mga entry ha. Okay, mamaya tayo sa mga entry. Okay. Yan yung mga mahihilig sa pattern, meron akong ituturo sa inyo, i-discuss din. Okay. Ito, simple lang. Makikita nyo yung liquidity sweep dito. Support and resistance ka lang, pero makakakita ka ng liquidity sweep. O kaya, liquidity pattern pala. Okay? So, halimbawa, ito, ranging. Ayan, makikita mo. Accumulation, magkakaroon ng manipulation, ito yung liquidity grab. Tapos, babagsak, magkakaroon ng distribution. Baliktarin mo lang yan. Parang support and resistance lang yan, pero hindi talaga, doon mo makikita yung galaw niya, na minsan yung support naging resistance, yung resistance nagiging support. Okay, isa pa. Naalala niyo yung sinasabi nating double bottom? Ito, double bottom yan. Okay. Merong liquidity dyan sa taas. Ito. Okay. Ang mangyayari niyan, lalampasan niya yung double bottom na yan, magkakaroon ng liquidity grab dyan o liquidity sweep na tinatawag. Same here. Ito, kung makikita niyo itong pangalawa nating picture. Okay. Ito yung liquidity grab, liquidity sweep. Una, may liquidity tayo. Okay? Tapos, hindi siya dumiretso pababa, bumalik siya sa range. Yan na yung nag-distribution tayo dito sa area na to. Pero kita mo, ang pattern lang niyan, double top, double bottom. Pero babagsak, yung pa rin siya. Okay? Meron din tayong triple top, triple bottom, pero ganun pa rin. Okay? 1, 2, 3, magkakaroon ng liquidity sweep. Yun yung pinaka-manipulation niya. Yung manipulation na yan, pagka nahuli nyo yan, pero pansinin nyo dito sa drawing na to, mamaya mas makikita natin yung detalye paano natin mapapasok yan. Okay? So, baba tayo sa picture. Kahit yung head and shoulder, tong head and shoulder, malakas to eh. Ngayon, meron din dyan liquidity na tinatawag. Liquidity kahit yung trend line natin. May liquidity rin na tinatawag dyan. Okay, kita mo tong trend line na to. Okay? Pag ganyan siya, para siyang nag-consolidate pero horizontal, hindi horizontal, pangat. Liquidity niya ito. So lagi mong kaya pinakasimple lang, yung support and resistance nyo guys, yun na yung pinaka-liquidity nyo. Ngayon, may time na lumalampas yan, pero bumabalik sa ranges, which yun ang tinatawag nating liquidity sweep. Okay, pero don't worry, ibibigay natin yung tong mga drawing na to na magiging guide natin, ibibigay ko sa inyo. Okay, klaro tayo? So, merong nakasunod ba? Pinakasimple lang, liquidity para yung support and resistance, yan yung demand zone and supply zone natin. Pero pwede yung pinaka high and lows lang natin. Kung klaro sa inyo, can you type 3 please? Kung klaro. Si Coach Nix, dumalaw si Coach Nix. Okay, now ito ang mahalagang pag-uusapan natin, guys. Ito, anuhin niyo to. Aralin yung maigi to, mamaya makikita natin sa backtest. Okay? Pag-uusapan natin yung internal range liquidity tsaka external range liquidity. Dalawa lang ang tatandaan mo. Internal range,
tsaka external range. Coach, ano ba yung internal range? Ang internal range, yan yung imbalances sa loob ng high tsaka low. Okay, nakita nyo to? Yung FBG, yan ang tinatawag nating internal range liquidity. Kuha? Now, ano ba yung external range liquidity? Yan yung high, yan yung low. Yan ang external range liquidity. Kung ano yung recent high, ang recent low, alam mo guys, kung sa higher time frame, dito ka lang magbabantay, pwede mong makuha ang trade na to. Kung sa Forex, 30 pips, 20 pips, 30 to 40 pips, pwede kang makakuha. Dahil lang dyan. Mag-start ka sa 4 hours. Now, ano ang relationship ng internal range and external range? Okay, ang relationship niyan, ganito. Normally, ang market, yan, ang external range, halimbawa, paano kaya tong anong to, tong galaw na to? Sabihin natin ang galaw niyan parang pa-trend line. Ganyan siya. Okay? Pero pansinin nyo, meron tayong external range, right? Ito yung high. Clear muna natin. Ito yung high. Ito yung low. Ang nangyari, sinundot niya yung external range, pero bumalik siya, tumalbog siya saan? Internal range liquidity. Which ano yung internal range liquidity natin? Yung fair value gap. So, babalik na naman tayo sa basic market structure shift ni ICT na ang madalas, tinatalbogan niya ang alin? Yung fair value gap na tinatawag. So, yan lang lagi ang relationship ng buy side and sell side liquidity. Sorry, ng internal and external range liquidity. So, ito yung buy side natin, ito yung sell side natin. Merong internal, tatalbog siya sa internal. Ngayon, medyo pasimplihin natin para magkaroon tayo ng idea. Okay? Ganito lang ang liquidity. Yan, medyo kumaano na. External range, saka internal range. So, simple lang, yung internal range, yung nasa loob ng mga inner high and inner low ng external. Okay? Pero, ano nire-represent ng internal range? Yan yung imbalances. So, possible, dito sa drawing na to, okay, merong imbalances dito. Okay? Tapos dito naman, possible, baka may imbalances din. Kaya pinuntahan niya, naglaro siya doon sa internal range hanggang pwede niyong basagin yung external range. Now, ito pa, para bigyan ko pa kayo ng isa. Pinakasimple lang ito. Saan pumupunta ang presyo? Okay? Ang price, kung papapansinin nyo, dito tayo, balik tayo dito. Ang price, nagkakaroon ng high and lows. Yan yung external range natin. Sa loob ng high and lows, meron tayong FBG o imbalances. Yan yung internal range natin. And dyan siya madalas tumatalbog. Ito, baba, talbog siya sa internal range liquidity. Kaya para maintindihan nyo lang, Coach, ano ba yung dapat kong tandaan? Dalawa lang. Sa internal and external range. Pag sinabi nating external range, yan yung swing high, or swing low. Check. Kuha. Pag sinabi nating internal range, yan yung imbalances of fair value gap. Okay? Baka itatanong nyo, Coach, ano itong MMSM, MMBM? Yan yung money maker sell model, money maker buy model. Diyan lang siya naglalaro. Yan ang pinaka
kumbaga, simplified niya. Okay? Ng cell model, medyo maano yan eh. Ang market kasi, ganito lang yan eh. Taas, bababa, hanggang sa nakabuo ng market cell model and buy model. Yun nga, si ICT, meron siyang tinuturo. No? So, simple lang, ano? External, high and low. Internal, yan yung imbalances. Tama? Recording ba ako? Ah, okay, recording naman. So guys, klaro ba sa atin ng internal range liquidity tsaka external range liquidity? Can you type 7 kung klaro? Sige Sir O'Neil, sasagutin kita mamaya. Okay. Ang FBG, minsan tinatalbogan isang beses. Normally, isa, dalawa. Okay, pero hindi laging matik yan. Mamaya, titignan mo. Tapos, hindi porket may FBG, i-respect niya kaagad. Hindi. Kaya doon papasok yung pinaka-trading plan natin. So, wala siyang parang ano yan eh, imbalances o liquidity, hindi porket may liquidity na dyan, tatalbog na siya. Same lang yan sa liquidity. Hindi pwedeng porket may imbalances siya, tatalbogan niya na yun. Hindi yan matik. At hindi rin isang beses pwede yun. Pwede niyan talbogan yung dalawa, tatlo, depende sa market. Pwedeng hindi niya talbogan. Klaro yan, Sir Anil? Okay. Now, ipapakita ko sa inyo dito. Okay. Ito yung masalimuot tignan. Masakit sa mata. Pero, tingnan mo merong high dito, may low dito. Oh. Ano mang laro, ang gawin niya dito sa loob ng high and low, yan yung internal liquidity. Ganun lang natin kasimple. Ano mang makita mo, yung external liquidity, ito yung sa low na external liquidity. So magkakaroon ka ng dealing range. Ibig sabihin, kung ikaw ay magte-trade, dito ka lang magbabantay sa external liquidity. Pero sisilipin mo kung anong nangyayari sa internal liquidity. Now, kung makikita nyo to, nabasag to. Balikan natin. Itong area na to, nabasag. Nag-create siya ng bagong high. Ito na yung bagong dealing range. Diyan pumapasok yung gold batch na sinasabi natin na kung saan mathematical equation, nagbibigay siya ng mga leading line kung saan na yung mga high and lows. At yung sa pagitan niyan, kung saan siya pwedeng maglaro. Diyan pumapasok yung gold batch strategy natin. Dahil sa ranges na yan, mas nagiging malinaw. Pero ngayon, pinag-aaralan lang natin yung liquidity. So, itong mga liquidity na yan, at katulad nito na bago yung liquidity, ito na yung bagong sell side liquidity. Ito yung buy side liquidity. Okay? Klaro ba sa atin to? Now, bibigyan ko kayo ng strategy. Spot mo lang yung liquidity. So maraming pwede kang strategy na gawin, pwede kang bumuo ng sarili mo. Pero diyan papasok ito na mag-aantay ka ng change of character, market structure, and then titingnan mo yung point of interest mo which is possible, ito rin yung imbalances mo, iintayin mo lang tumalbog dyan. Doon ka magte-trade. So anong unang hakbang, anong unang titignan mo? Merong bang chok? Merong bang market structure shift? Okay. Now, kung may chok, ano yung next na titignan mo? Nasaan ang point of interest mo or FBG? Bakit? Pwede siyang bumalik sa internal liquidity niya. Andito yung internal liquidity niya na pwede niyang balikan. Now, dito sa picture na to, tignan mo, meron pang example ng liquidity grab o liquidity sweep. Meron tayong equal high dito. Sinweep niya. Then, nag-create siya ng chok. Kaya kung makikita nyo, kung meron ka rin tinitingnan mo yung liquidity sweep, tapos tinitingnan mo yung market structure shift, sa pagitan yan, antayin mo kung saan siya pwedeng tumalbog. And then doon magkakaroon ng chance. Okay? Now, tingnan natin tong drawing na ito sa kanan.
So tingnan niyo ito ah. Ito ang POI niya, ito. Dito siya tumalbog sa area na to, which is this is our internal liquidity. Sa lower time frame, mas kita mo na ito merong liquidity dito. Now, kung tignan natin itong nasa kanan. So nagkaroon tayo ng trend line. Tingnan natin ha, uptrend tayo. Okay. Pagdating dito, nagkaroon ba ng breakup structure? Wala. Bakit wala, coach? Kasi weak lang yan. Pero kung titingnan mo, parang niliquidate niya yung mga naka-buy dito. O halimbawa, yung stop loss, ay magsha-short na ako, nag-stop loss sila. Liquidated yan kung nandito. Okay, pwede ring i-consider natin tong liquidity sweep. Ito, tong area na to. Now, sa area na to, actually, kung titignan mo, meron din imbalances dito. Pwede mo rin pasukin yan eh, yung imbalances na yan. Dahil nagka-create siya ng imbalances which is our internal liquidity. Bumaba, okay? Pero dito, ang mas nag-focus siya dito sa ginawa niyan to. Oops, saglit ha. Nakakasunod ba? Ayan, nag-14 din pala tayo. Ano? Dami rin natin. Nakakasunod? Okay. Now, dito tayo mag-focus naman. Hindi daw siya nag-create ng new high. Totoo ba? Ito siya, oh. Liquidity natin yan. Okay. Nagkaroon ng sweep. Okay. Pero tandaan nyo, hindi body ang bumasag dito. Weak lang. So, yung imbalances dito, yung zone na yan yung internal liquidity na binalikan niya, and then, position ka ng short dito. Okay? So, guys, ganito lang. Magkaroon ka lang ng sarili mong strat using this chart. Okay? So, una, hanap ka lang ng external liquidity. Tapos, tingnan mo, meron bang market structure shift? Meron bang liquidity sweep? Tapos, anong aantayin mo? Una, limbawa, ito, merong liquidity dito. Nag-create siya ng bagong high dito. Palakihin natin to para mas maganda. Palakihin ko lang guys ha. Ayan. Ito. Ah, isipin nyo halimbawa dito sa area na to. May high. Okay, may high. Liquidity? Yes. Ito na yung bagong external. Ito yung low natin. Kaya yung low na yan, consider din natin na change of character. Market structure shift. Now, ibig sabihin yan, dito sa high na to, tsaka sa low na to, ito na yung bagong low palang ginawa. Okay. Yung low na yan, maghahanap ka ng, anong hahanapin natin? Internal liquidity. Ano represent ng internal liquidity? FBG. Okay. Actually, pwede na rin pumasok dyan yung order block. Yan yung pinaka-point of interest mo. So, papasok yan dito. And then, dyan ka ngayon magsha-short position. Now, ito. Gusto ko makita, klaro ba sa inyo ito, itong pag-spot? Ngayon, isi-share ko sa chat to ng ating Tickmill Asasiyan. Okay, so don't forget, kung hindi pa kayo member nito, PM nyo lang ako. Okay? I-PM nyo sa akin. Teka lang Ito, sa Tickmill. PM nyo sa akin yung account nyo kasi gusto kong
ano natin to. So, share ko na dito sa group. Yan, yung liquidity natin. And then, yung mga share kong slide para maging klaro sa inyo lahat. Okay? So, ayan yung liquidity natin. About liquidity. So, exclusive lang to kung ikaw ay Tickmill trader. Under my link, nag-register ka, pwede kang makasama dito sa GC. Well, ayan, katulad nito, nung nakaraan, ayan, naglabas ako ng Euro USD na chart, pero pinaka-guideline lang yan kung anong gagawin. Okay, now, balik na tayo sa chart. Punta na tayo mismo sa chart natin. So, halimbawa, dito sa area na to, okay, create tayo ng liquidity. Gusto mo horizontal liquidity yan. Ito liquidity nito. Okay. Ito yung isa. Okay. Tapos, nag-create siya ng another liquidity dito. Nag-create siya ng high. Ito na. Ngayon, kung makikita mo, ito yung pinaka-recent natin na high. Ito yung pinaka-recent natin na low. So, yan yung mga liquidity niya. Ang tanong mo, may nag-break ba dito sa liquidity na to? Wala. So, possible mag-uptrend tayo. Okay? Tama? Dito sa external high natin, sa totoo, wala pang nag-break dito. So, paano mo ngayon ite-trade to? Itong range na to. Halimbawa, ganito pa lang yan guys. Ha? Okay, dyan. Baka isipin mo, may malaking imbalance dito, pwede siyang bumaba. Tama ba? Pwede siyang bumaba. Talbugan niya to dahil may imbalances. Pero tingnan mo muna kung talagang ano. Kasi ang tanong dyan is, ayan, okay, ops, wala. Hindi niya nirespeto yung FBG niyan. Pero pansinin mo, meron ako napansin dito. Okay? Yung liquidity na internal niya dito, yung point of interest niya, is binasag niya. So kung titingnan mo guys, meron na tayo dito na MSS. Para sa akin Okay. Bakit? Sign niya na yung high na to, binasag niya, possible na tayong tumaas. Kaya lang ang tanong, saan siya babalik? So, ibig sabihin, merong internal liquidity sa area na to. Kung pupuntahan natin ang 1 day, tingnan ko nga. Yan. Ito, mas kita mo. Sa 1 day, week lang din pala ang ano eh. Downtrend tayo, possible uptrend na tayo. Pero tingnan mo kung saan siya tatalbog Op, yeah. Okay. Ayun no. Parang binalikan niya yung liquidity dito. Nakita niyo yung old liquidity? Ito. Ngayon, yung imbalances dito at order block dito siya bumalik. Ito, actually ang fair value gap na una. Ito. Unang talbog, ikalawang talbog, di nirespeto. Yung order block dito ang nirespeto niya. Now, coach, paano ko makukuha to? Possible ba nating makuha yan? Okay. Kung dodrawingan mo yung liquidity dito, yung pagkatalbog niya dito, ito yung possible na tinwalbogan ni Euro and then uptrend na tayo. Pero pansinin nyo guys saan siya naglalaro? Naglalaro lang siya sa internal liquidity. And then nag-up na siya. Ngayon, ito na, pagka binasag niya na yung pinaka-latest na recent high mo, okay, panibagong ano ka na niyan, panibago ka ng hanap uli ng liquidity. So kung maglalaro ka lang dito,
sa range na to, nahuli mo ito, yung liquidity niyan, malaking tulong yan sa'yo para maging tama yung iyong technical analysis. Wala lang malinaw na internal liquidity dito, kaya lang ito, kung sisilipin natin to sa lower time frame, tingnan natin sa lower time frame, gusto ko kasing hanapin kung saan siya naging ano Oh. Dito siya tumalbog Ito tong liquidity na to. Wala akong makitang malinaw. Ano pa tayo ng example? Ito nga pala. Ayun, sa 4 hours yung ating ano. Ito pala, sorry. Okay guys, ito nga pala. Bago tayo bago ko makalimutan, no. Okay. Mahalaga na meron kang isang strategy tapos wag mong ipipilit na makatrade ka. Ano ibig sabihin nun? Kung wala kang makikitang requirement mo, ibig sabihin no trade. Parang yung kanina, ang requirement lang natin, hanap tayo ng shock, hanap tayo ng FBG, dapat tumalbog sa FBG. So, yun lang ang laging hahanapin mo. Hindi na tayo pwedeng, kung hindi siya tumalbog sa FBG, no trade ka. Yun ang tatandaan nyo ha. Halimbawa, dito, punta tayo sa 4 hours ulit. Okay? Remove natin ng drawings. Ito, dito, liquidity grab siya Ito yung FBG niya. Okay? Kita nyo, dito siya naglaro, nagkaroon ng ng ano dito, ito liquidity grab din to Bumaba ng kaunti, pero kaunti lang na ibaba niya. Okay, hanap ka uli ng FBG. Ito, dito rin yung FBG niya dito tinalbogan niya, pero hindi 50% hindi siya malakas. Pero ito, consider mong gap yan ang maganda. Okay, nakita niyo yung gap na ginawa ng Euro USD sa 4 hours? Tinalbogan niya yan. Okay? Yung talbog niya, yung liquidity na yan, saka siya umangat. So consider din to na internal liquidity, doon siya tumalbog. So simple lang, pwede mong hanapin lagi saan yung internal liquidity niya na pwede siyang tumalbog. Ito, may nakita ako dito nung isang araw ko pa to nakita. Okay. Kuhanin ko to guys recorded po to, don't worry. I-share natin yung recorded, ha? Huwag kayong mag-alala. Okay. Ito, maganda tong liquidity na to. Okay. Kuhanin lang natin to guys. Pakita ko lang sa inyo yung liquidity. Ang tanungin nyo, eto ba may nagbasag ng high? Wala, di ba? Wala. Ngayon, ah, ngayon, ang nangyari, nagkaroon ba tayo ng market structure shift? Ito, market structure shift. Ito yung pinaka chok natin ngayon. Okay? Yan. O, simple lang. Meron bang fair value gap? Imbalances? Ito, imbalances. So, pwede ka bang mag-entry dito? Yes, dito ka mag-entry. Yan. Diyan ka nag-entry. Para dun sa mga asasiyan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga nasa one-on-one ko. May signal dyan ng asasi natin. Dito rin. Okay? Kaya pwede kang mag-short and target mo is kahit dito lang ang first target mo. Ito lang. Second target mo, kung kakayanin to. Ito na, wala na. Ito. Okay? Pero pansinin nyo, naghanap tayo ng change of character. Naghanap tayo ng imbalances. Nakakita ba tayo ng imbalances?
yes, nakakita tayo ng 4 hours imbalances dito. Okay? So yung tatlo, yun lang una. Tanungin mo, babasagin niya ba yung high o hindi? O, katulad dito, itong drawing na to. Binasag niya ba yung low dito natin? Hindi. Okay, so possible bang magkaroon ng ma market structure? O sabihin natin sa recent high, dito sa area na to, basag niya. O meron bang imbalances kang nakita? Yes, ito yung imbalances niya. Naglaro ba siya sa imbalances? Yes, naglaro siya sa imbalances saka sa order block niya. Which ang order block niya para sa akin ito. Itong buong pula na to. Doon siya nag-bounce. Kaya itong bounce na to, dahil doon sa nakita mong liquidity. Ngayon, ito pa. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Kung ayaw nyo yan, kung medyo hirap kayo dyan, okay, pwede kayong mag-drawing lang ng mga trend line. Doon sa trend line na yon, doon ka magpo-focus. Teka lang, sorry. Doon ka magpo-focus ng trade mo. Kasi diyan na pumapasok yung liquidity. Halimbawa, dito sa trend line na to. Kaya yung iba, ang galing lang sa breakout. Ayan, oh. Yung trend line na yan, kita mo, retest, bagsak. Trend line na to, gawa ka ng trend line, binasag niya yon, bagsak. Dito. Pero ayan, no, kung nakikita ko, sa 4 hours, merong maliit na FBG na binalikan niya, eto. Then bumagsak siya. Okay? So, para lang ano guys, para hindi lang kayo para magkaroon lang kayo ng idea. Mag-focus lang kayo sa paghanap ng liquidity each time no ng mga liquidity niya. Ito katulad nito, liquidity, may liquidity grab, may liquidity grab dito. O ngayon, hanap kayo ng fair value gap. Nasaan ang mga fair value gap diyan? Tingnan mo to. May papakita lang ako. Fair value gap, talbog. Fair value gap, tinalbogan niya tatlong beses. 1, 2, 3. Oh, dito naman, wala. Pero papasok na dyan yung liquidity natin. Okay. Habang walang fair value gap, pwedeng walang trade. Nagkaroon ng fair value gap, doon ka lang magte-trade. Hintayin mong mag-bounce siya sa fair value gap. So, saan papasok yan? Doon sa pinag-aralan natin. Doon sa pinag-aralan natin kanina, lagi lang nating iniintay, okay, lagi lang nating iniintay na mag-bounce sa internal range liquidity. Every time na na merong internal range liquidity at nag-bounce siya doon ka papasok mag-trade. And then with the help of your other strategy, pwede mong i-combine ito. So anong naiintindihan mo? Naiintindihan mo yung liquidity para siyang point of interest. Yan yung point of interest kung saan yung TP mo, kung saan ka magte-trade, kung saan ka mag-e-entry. Klaro ba yon? Kung nakasunod kayo, can you type 1 kung nakasunod naman? Okay, now time for answer and for question and answer tayo. Kasi actually guys, pinaka-simple ang liquidity. Pwede nyo pwede kasing ito ang support and resistance mo. Pwede ka dito maglaro kung saan ka mag-TTP. Kung saan ka magte-trade, kung saan ka mag-e-entry. Okay, time frame. Good, naitanong mo yan. Ako personally, laging 2 time frame. Anong ibig sabihin? Hanap ako sa 4 hours, 2 hours, 4 hours, pasok ako sa 10 or 15 minutes. So ngayon, ang tanong, i-apply mo pa rin ba yun? Yes. Kung merong mas maganda, kung meron talagang fair value gap sa 15 minutes at doon siya tumalbog, doon ka pumasok. Ngayon, walang do's and don't sa time frame. Pero, lagi kong sinasabi na kapag ka magbabayas ka, laging dalawa ang time frame. Kahit na anong strategy yan. Una, kailangan mo sa higher time frame which para sa akin talagang matinong higher time frame ay 4 hours. Okay? Pagka lower time frame,
below 10 or 15 minutes. Ngayon, sila ICT, meron silang 1 minute. It's up to them, it's up to you kung pwede mong pasukin sa 1 minute. Kaya lang masyadong noisy para sa akin yun. Okay? Good question, Ma'am Jessica. Tama ba? Ma'am po ba kayo? Okay, so eto na, i-share ko na sa inyo. Eto guys, kahit gagani-ganito to, grabe ang lakas niyan. Yung liquidity na yan. Head and shoulder liquidity pattern. Kala mo kasimple-simple. Ayan yung mga cheat sheet natin. Okay, any question guys? Meron pa bang tanong? O wala na. So anong natutunan? Ano yun sir? May tanong? Yung sa pattern po kasi mostly, nakikita ko, minsan meron sa 5 minutes, sa 10 minutes. So, halos accurate siya. Kung head and shoulder, nakakita ko sa 5 minutes. So, Ah, halos sureball yun. wala tayong 100% kasi sir eh. Tsaka halimbawa, sabi ko nga sa inyo, kung nakita mo siya sa 15 minutes, dapat bago mo siya nakita sa 15 minutes, nag-bias ka muna sa 4 hours. Hindi ka pwedeng Dito sa higher time oh, frame na. hindi ka pwedeng mag lower time frame ka agad. Kailangan lagi kang may bias muna sa higher time frame. Tandaan niyo yan, kahit saan ng strategy. Maraming akala, nagte-trade lang sila, nilalaro lang nila 10 or 15 minutes. Tingnan mo lagi ang higher time frame, guys, ha? Mali ang ginagawa mo kung nagte-trade ka alone sa 10 minutes, 15 minutes pababa nang wala kang bias sa higher time frame. Dapat confluence parehas yan. Kung anong nakikita mo sa higher time frame, magpa-fractal yan. Ibig sabihin ng fractal, magiging mirror yan sa lower time frame. Klaro tayo doon, Sir Mark? Opo, kami po. Okay. So, liquidity, ano natutunan nyo? High and lows, yan ang liquidity. Okay? Ngayon, meron tayong trendline liquidity, meron tayong range, meron tayong momentum swift high, swift swing low. Okay? At ang isa sa pinaka-inaabangan natin, liquidity grab o liquidity sweep. At ito, ibinigay ko sa inyo, shinare ko sa inyo yan sa GC ng Tickmill. Okay? So I hope member na kayo ng GC. And tandaan nyo, meron ka lang tinatandaan na external and internal range ng liquidity. Ano ang internal range? Ang internal range, yan yung imbalances o fair value gap. Ang external range, yan yung highs and lows natin. Ano tatandaan mo sa presyo? Dalawa lang. Gumagawa siya ng high, gumagawa siya ng low. At binabalanse niya ang imbalances. So, ang nangyayari, okay, ang nangyayari, bumabalik siya sa internal range at doon siya possible tumalbog. Meron tayong good question. Saan ang SL mo ngayon? Ngayon, ako kasi, ang SL ko, normally, doon sa pinaka-recent high and recent low, sa baba nun. It's either 5 or 10 pips. Tingnan mo kung kaya mo yung matatalo mo doon. Pero kung ano, kasi halimbawa, kung nakakita ka na ng liquidity grab, okay, medyo safe ka nun. Pero kung nakakita ka ng equal low, medyo layuan mo yung SL mo. Kasi baka mag-liquidity grab pa siya. Kaya nga papasok doon para maganda yung timing mo. O kaya, 'di ba may internal range tayo, internal liquidity. Yung mga taas lang ng internal tsaka external liquidity, doon ang stop loss mo. Okay? O, sa 4 hours, doon ka maghahanap ng external talaga. Laging 4 hours ka mag-uumpisa, 2 hours o 4 hours. Hindi ka pwedeng magdiretso ka agad ng 15 minutes. Hindi mo makikita ang totoong external range pagka nagdiretso ka doon. Sir O'Neil, okay ba yung ano natin, stop loss? So, bigyan ko kayo ng sa chart natin. So, halimbawa, you are expecting dito sa anong to, halimbawa lang yan.
Nakakita ka ng, maglolong ka dito. Nakakita ka ng fair value gap. Iniisip mo, ay tatalbog yan sa fair value gap. Okay. Ngayon 4 hours to, medyo malaki eh. Punta ka sa 1 hour. Makikita mo yung pinaka-lows, isa sa lows niyan. Ito ang lows niyan. Tama? Ito ang pinaka-low. Isa sa low niya. Sorry, hindi yung pinaka-low. Okay, isa yan sa pinaka-low niya. Itong yellow, di ba? Ito rin yung isa. Kung dito mo ilalagay yung stop loss mo, medyo malaki. Pwede mo lagay dito. Masasapul ba siya? Actually, sumundot eh. Kaya lang hanggang dito ang sundot. Yun. Okay, dun lang sa box na ginawa ko. Hindi niya nasapul yung stop loss mo dito. Ano yon? Yung isang lows niya, point of interest na mababa dito. Pwede mong tignan yung susunod na candle. Ito yung pinakababang candle. Ngayon, bakit ito yung ano natin? Kasi ito guys, possible order block din to. Okay? Yung pula, yung red yung red. So, kailangan mas baba siya yan. So, kailangan, kung naaral niyo yung order block, tinuro natin yan ng day 2. Kasi ang order block, tinatalbugan din. Malakas kasi ang fair value gap and then order block magkasama. Ito yan, no? Magkasama yung fair value gap tsaka order block. Yan, yung green na nakikita nyo. Okay? Ito, liquidity void to, dalawa. Sa gold batch na tinuturo ko rin ngayon, ito ang tinatawag na HIPO. Hidden Order Block. Yan ang tinatawag na HIPO. Which, maintindihan nyo yan sa mga susunod ko na video. Doon siya tumalbog sa HIPO. Pero tingnan nyo, ang haba ng week. Oh. Ito ang liquidation. Gusto niyang i-liquidate lahat nung nandito. Pero hindi niya na, tong area na to guys, kung mapapansin nyo, tong area na to, hindi niya binuo yan. No? Hindi niya. Dito lang siya. Kasi, ang tendency ng iba dito dito ako magbabay. O, pero safe ka kung talagang dito stop loss mo. Kaya lang masyadong malaki yan eh. Malaki yan masyado kung sa trade talaga. Kaya kailangan medyo dito. Kung masapol naman ang stop loss mo, kasi kung may stop loss ka, ibig sabihin, malaki ang gain mo. Sa risk-reward ratio, mas possible panalo ka dyan. Okay? Magaganda yung mga tanong nyo guys ha. Any question pa? So, stop loss, tingnan mo yung point of interest, yung mga recent high and lows ng internal tsaka external. Move ka doon ng mga 10 pips, 5 to 10 pips, doon ang stop loss mo. Okay? Guys, klaro ba? Can you type 7 kung okay naman? Nakakasunod? Okay, so at least ano tayo. So yun lang guys, ang ating pinaka-lesson ngayon. Ideal TP o dun sa swing high, saka swing low. O kaya 1:1. Meron tayong 1:1. Tingnan mo dito sa sa 1:1 natin. Saan ba 'yon? Ano ba sa long position? Mag 1:1 ka. Okay? Pero laging sinasabi ko, doon ka sa recent high and recent low pa rin tayo, 'di ba? 'Yun ang point of interest natin. Halimbawa dito naglong ka. Ito yung first TP mo dito sa area na 'to. Kung lalampas pa diyan, ano yung susunod na high? Ang susunod na high ito. Ito ang second TP mo. O ano yung susunod na high? Yan yung mitigation na tinatawag. Masyadong malayo na. Ito. Yan yung third TP mo. Pero dito pa lang, pwede mo nang kuhanin yan. Okay? Kuha Ma'am Eunice. So, lagi recent high, recent low. Kaya sa internal range ka lang pumasok. Ayun, no? TP2 kuha. Masyadong malayo yung TP3. Kung ako, hindi ko kukuhanin to. Mag-ano na lang ako, mag-aabang ako ng panibagong possible clear entry dito. Okay? Depende sa inyo, sir. Basta alam mo kung nasaan ang price. Walang problema. Kasi kung halimbawa may FBG ka dun sa price na yon, pwede ka nang mag-limit order doon.
Pero kung gusto mo, intayin mo muna talaga yung market na gumalaw, magma-market order ka. Pero kung tiwala ka sa TA mo, limit order. Okay? OB of FBG, depende sa'yo kung anong strategy ang pipiliin mo. Pero sabi ko nga sa'yo, malakas parehas yung OB or FBG. Problema kasi, baka OB ka lang ng OB, pero hindi niya mahahagilap kasi nauuna lagi ang FBG bago OB. Kadalasan yon. Minsan, tumatalbog siya sa FBG lang. Minsan, kinukuha niya pati OB. Kaya doon papasok ngayon yung strat nyo na kung ano yung malakas, kung ano yung ginagamit yung iba pang confirmation. Okay, so I hope guys naging klaro sa atin. So thank you sa mga manonood. At least meron tayong 17 na participants. So liquidity next, hintayin niyo rin yung ating yung ating gold batch strategy. So kung nag-enjoy nyo yung ating liquidity, may recording tayo yung mga medyo late na nakapasok. May recording naman tayo nito which will be posted soon. Baka mamayang gabi o bukas ipopost natin to. So kung na-enjoy nyo yung ating webinar, can you type 8 naman kung talagang na-enjoy natin. Yan. So thank you guys. So pasalamat tayo kay Tickmill sa regular na minomotivate niya ako, sir, mag free webinar ka, kami bahala sa iyo. Then with Asasi Crypto Forex Community, I hope meron din kayo for the free mentorship natin. Tuloy-tuloy lang tayo dito with the help of Tickmill. Okay? Meron din tayong paid mentorship na one-on-one. Meron tayong mga EA ngayon, passive income, inaayos lang natin, no? Inaayos pa lang natin yung EA. Medyo nagka-problema yung encoding ng laptop ng ating developer. Pero gumagana naman yung mga na-install na ng EA. Good news, naka $500 na yung na-install na ng August 10. Yung iba kumita na ng $300, $400. Lahat yon mga under ng Tickmill na broker. Okay? Ang mentorship ko guys, kung matatanong nyo ay umabot siya ng 13K pesos. Dalawang Zoom pero nasa 2 to 3 months yun. Kasi kailangan mong in between mag-submit ng assignment. So yun, pero sa inyo lang yun, since kukuhanin niyo yung oras ko, kailangan din magbayad, ayoko mag-free mentorship kasi maraming minsan na naman tala. Sayang naman. Kaya ito na yung pre-mentorship natin. With the help of Tickmill, yung gustong manonood, makinig lang kayo. Gustong mag-aral lang kayo. Okay, so thank you again guys for watching here in our free webinar ng Smart Money Concept Simplified brought to you by Tickmill. Okay, so maraming salamat sa inyo guys and hope to see you again. Thanks, bye-bye.